Okay, mag-upload tayo ngayon dahil may isang nag-comment doon sa video natin kung paano ba napapagana to. Ang ano nito, may program to. Itong safe load control. Ang function niya, kapag may ma-detect siya na heavy load, halimbawa ang program mo is ang allowed watts lang. Ang allowed watts ay pagpalagay natin 500 watts. Yun yung continuous duty. Ito kasi 500 continuous duty to. Yan, continuous. Tapos paglalagpas na dyan, may posibilidad na masira yan. Tapos yung cancer kasi yun, is not daw yung sa kanya, is not inverter. So pwede natin yun siya lalagyan ng mas mataas pa sa 500 watts kasi matibay yung toroidal na is not inverter. Pagpalagay natin, lagyan natin ng program na 700 watts. 700 watts. Pag abot ng power surge, pagpalagay natin yung ref, nakikita ko kasi dito ang power surge ng ref is nasa mga 900, depende sa klase. 900 to 1,000 mahigit. Sobra 1,000 yan mahigit. Pag lalagpas siya sa 800, ma-detect ng safe load sensor dito na lagpas na siya. Itong ETS automatic mag-transfer yun siya sa grid within milliseconds. So ngayon, hintayin natin na aandar yung ref para ma-actual talaga natin ang pag-transfer ng ETS. So ngayon, kasi naka-cooldown pa yung ref, ibig sabihin hindi pa umandar yung motor niya. So normal load, gabi na kasi ngayon. Normal load pa lang. Normal load. So mamaya pag andar yung ref, makikita natin ang power surge niyan. Kasi yung ref yan more than 1,000 mahigit. So ang mangyayari, magta-transfer siya sa grid. So pag power surge, sa grid siya muna. Tapos kung bababa na, kukunti tapos na yung power surge, aabot na siya sa nakaprogram na dito, setup. Halimbawa umabot na siya sa 300, automatic na magta-transfer uli siya sa inverter. Kasi yung cancer is not yun So depende na yan cancer kasi bukas ko pa sana i-upload, pero ngayon kapag andar itong ref, i-upload ko uli ngayon para makita niya talaga. Shout out kay Sir Runilo, yun yung nag-message sa atin. So yun yung function nito. At saka ito pala, kaya may ganito, timer module. Kasi alam nyo ito, itong battery relay na ito, connected to sa papunta sa battery. Tapos ang kina-cut off nito, ang supply papunta dito sa inverter. Yan. So yung inverter nakaabang na yun parati. Tulad nito, nakaabang na yan, naka-on na yan parati. So ang mangyayari niyan, gabi na ngayon, hindi masyado klaro pero okay pa rin. Ang mangyayari, kina-cut out niya yung supply dito. So ang nagko-control yan, itong module sa ilalim. Yan. Ito. Yan. LVD. Low voltage disconnect. So pag mag-on yan siya, automatic mag-on itong inverter. Tapos automatic din mag-transfer siya sa inverter. So agad-agad mag-transfer siya, hindi man ito makakapalabas ng ng 220 volt agad-agad na milliseconds lang. Tapos ito galing siya sa grid. So magkakaroon ng flickering interval, power interruption. So ang mangyayari niyan, kaya may module na time module, bago niya i-trigger ito, kasi itong nagko-control sa ito ETS. Bago niya i-trigger ito, magka-countdown muna siya. So ibig sabihin,
nag-on na yung battery relay, nag-on na yung inverter, pero ang ETS hindi pa nag-on, wala pa. Ito pa yung nag-on. Tapos pagkatapos ng time, tama-tama na na-kick na yung power dito, may sufficient na power na 220 volts, saka pa niya i-command itong multifunction relay na i-trigger itong transfer switch, kaya walang power interruption. So ganun yan. So upload ako ulit mamaya or bukas.